Elen Meat Store. Yan, kay Kuya Roger. At maulang umaga po. Bibili po tayo ng ulo ng baboy. Nag-message po ako at na-receive po niya. Ayan, thank you naman. Asa na si Kuya Roger? Nagpatabay ako isang ulo? Ulo? Ulo ng baboy. Alam mo, ulo ng tao. Nagtaka ba? Ano ang ulo? Ah, pwede naman ulo ng manok, ano? Ulo? Ah, nagpatabi ko sa kanya eh. Oo daw. Pinahahitan lang. May 950 yun. Oh, ang daming pang ano. Andyan. At sinlaki ng ulo ko. Ala ata si Kuya Roger. 20 oh. Si Boss Roger wala. Siya nag-alaga. Ah, masipag pala. Ate. Pwede ba yan ano, maputol sa gitna? 170 verse 170. Magkano? Doon nakalagay verse. Di ba may nakatapos sa labo kanina? Okay. 35. Okay lang, sige. Okay lang? Sabi ko na malagay 1,000. Oo, meron na 950. Ganyan naman. Ah, sayang, malaki sana ano. Okay lang, sige, okay na yan. Eh hindi, biyak yung biyak, may bungo, wala. Meron. Oh yun, pwede na yun, bibiyakin din naman eh. Ganyan na yung pagkabilakti eh. Ipa yan, i-crispy kasi. Hindi eh. Ah, pang mas, ah hindi ka, ito na lang. Oo. Ito oh, kabibiyak lang. Sayang. Yan eh. Ano yung nakikuha na naman yung nada? Ano dito ka ngunit eh? Hindi mo? Ano yun? Ano yung mga hindi pa nagtawag ka naman? Daming manok. Nakakailang kayong ganyan? Araw-araw, isang piraso. Pieces. Oh, dami. Ano yan, no? Kayo na nagbabalahibo, sila na hindi. Dinadala na lang. Dadala dito may ano, may bituka kami ng Oh, okay. Yan na, ito. Buti na lang, walang ganang tao. Buulan kasi, no? Buti na, pag pala madaling araw ako nag-text, pwede pala nababasa, ano? Pag gabi, hindi. Ito nga yung chef, ito. Ha? Ito yung kanina eh. Oh, sayang. Malaki sana. Birthday kasi ni Nana eh. Pagki-crispy na lang namin ng ulo. Bukas na ulit ito eh. Patabi na talaga. Pwede naman i-reserve ano. Kasi ano, yung birthday naman ng mga ano, na-i-adjust ano. Birthday ng mga, yung mga holiday, na-i-adjust. Na-i-advance. Kaya naman pala ninyong biyakin ng hindi na kailangan ng makina, no? Hindi, pinag-aaralan nyo rin, o natututo na lang kayo. Oo, lang. Kay Kuya Roger. Ganong pata, oh. Sabi. Ay, ito na pala yung bayad ko. Nakakalimutan ko pa. O baka ngayon si shoutout ka. Dati mo sinoutout ko ba nag-shoutout ng dati? Magkapatid ba kayo? Magkahawig kayo eh. Kayong dalawa? Ano lang? Bigan. Pinsan ko kayo niya. Ah, magpinsan. Hindi yung ano niya, yung
Asawa niya. Ah, pinsan mo. Taga dito kayo sa Bulacan. Sa Leyte. Leyte. Layo pala, no? Ang Leyte part ba ng ano yun? Kunyari yung Bisaya, Mindanao, ganon. Bisaya. Bisaya. 645. Buti siya ngayon mag-Tagalog. Tinuturuan naman yan. Nung bagong dating kayo, hindi kayo marunong. Ah, marunong. Hindi matalino talaga mga Bisaya, ano, marunong mag-Tagalog, marunong yung Bisaya, ang mga Tagalog, madalang Tinuturuan lang. kasi sa school din. Ay, oo, Pilipino, no? Dito, wala namang Bisaya. Walang Bisaya tinuturo eh, no? Wala namang librong Bisaya eh. Doon kasi, yun na language na, no? Kaya natutunan nyo, no? 815. Sakto na ba? Ayun, Kaya ayan. 815. 3 kilo po yung kilo. Kasi dalawang kalahati. Sabi niya, dagdagan mo pa. Yan, thank you. Pwede ba kukunin ko na lang dito? May bibilin lang ako, ano? Ay, sa bagay, kaya ko naman. Baka umadampot eh. Masisi pa kayo. Kawawa naman. So, yan, bibili naman tayo ng... So, inisip po namin, wag nang maghanda sa birthday ni nanay kasi peperahin na lang namin. Kasi paghanda pa, bigyan na lang namin siya ng konting pera. Di naman ganun kalaki, pero kaysa hihanda, pera na lang po. Yan. Tapos ito na lang pong crispy ulo na pinabili ni Mister. Pan-dinner na lang po namin to. Bili na lang ako ng pang-agahan ni Mark Dennis. Ayan. Yan, pauwi na po tayo. Bumili lang po ako ng tusino. Pang-agahan po ni Mark Dennis para madaling lutuin. Maulan, pero sana umaraw. Pero madaling pa sa gawin namin. Sa Pabaliwag, Pabayan ay maliwanag. So ayun, magdadrive po muna ako at tayo po ay naka-Mio lang para mas madali makapunta at makauwi. Papakuluan pa po natin yung ulo ng baboy. Andito na po tayo sa bahay mga kapudi at ayan, niluluto ko na po yung tusino pang-agahan ni Mark Dennis. Ayan, mabilis ang luto lang po kasi yung pong ulo ng baboy ay para mamayang dinner. Ayan. At yung ating ulo ng baboy, ayan, malapit na kumulo. Pinakulo ko lang siya sa asin at mga paminta. Pinag-iisipan ko pa kung lalagyan ko ng laurel kasi nung nakaraan na nagpakulo ako ng ulo ng baboy, nilagyan ko siya ng laurel. Parang hindi ko siya nagustuhan na may laurel pagka ipipirito. So ano pa siguro po, tanglad ano po mga kapudi. So ayan mga kapudi ang ating ulo ng baboy. At update nga po pala, wala na po yata tayong tanglad. Ngayon ko lang nasabi sa inyo. Naubos po yung tanglad natin sa mini farm dahil nga po nabaha. Ang tanglad po ay maselan po sa maraming tubig. So natunaw po siya. Pero yun nga, napakita ko sa nakaraang video ko na yung tanglad doon sa kalahati ng right of way ay lumalago. Yung po ay nung binigay ni Kuya, binulot niya nung may baha, ibinigay niya doon sa mga umuupa po doon. So ayun, medyo lumalago. Pwede po tayo doon humingi ng konti para magpalago po ulit. So, depende na po yun sa nakatira po ngayon sa bahay kubo kung magtatanim po siya o hindi. Pero sayang po kasi pwedeng pagkakitaan yun kung sakali. Kahit na hindi ganun kalaki yung pagbebentahan, ay malaking bagay din po yun. So, ayun po. Ayan, malapit na po maluto yung ating tusino. Si Doktora ayaw na may sunog ang tusino. Yung parang ganyan o, yung medyo caramelized na sugar. Si Mark Dennis naman ay gusto. Ito po kasi medyo madadaling lutuin. Para kung isda po kasi medyo matagal. So, senpan. Si Mark Dennis po kasi gutumin. Wala nung nag-vitamins. Pinag-vitamins po kasi siya. Para yung mga puyat-puyat niya, mga pagod niya at stress ay mawala po. At kahit hindi naman totally mawala, makope man lang ng vitamins ito daw. Kasi hindi nga po sila gano'ng mahilig kumain ng gulay. Sabi ko nga, mag-take sila ng vitamins
para yung hindi nila nakakain na ibang sustansya sa gulay o iba pang pagkain ay sa vitamins naman po at lumakas yung immune system nila. Update sa ating pinakukulong ulo mga kapudi. Ayan, kumukulo na po siya. Pabiling-biling ko po yung kanyang pisngi side to side kasi baka po ako dumikit. So ayan, meron mga kaprasong pinas, dumikit na po. So pwede naman pong ang paglalagay o pagpapakulo ng ulo ay patingala para yung bandang laman na may buto yung nasa baba. Kaso po yung uso po kasi hindi makukuluan. So dapat po yan ay lubog na lubog sa tubig, pero hindi ko po magawa dahil mabigat. So baka iniisip ko pumutok yung aking kalan dahil yung glass po ito baka masyadong mabigat, kaya ganyan lang po. Ito naman po sa kabilang banda ay ayan, nagpapakulo ako ng murang bunga na sampalok, sibuyas, mga kamatis at luya. Tapos nilagyan ko siya ng konting asin. So magpapangat ako ng hito. Ayan, alam ko maraming hindi pan ng hito, pero yan na yung malinamnam sa amin. Mas gusto ng bata yung hito kaysa sa tilapia po. So ayan po. So antayin ko lang yung kumulo at lumambot yung ating mga kamatis at saka yung ating bunga na sampalok, at ihuhulog na po natin dyan yung mga hito. Ito na po mga kapudi yung ating ulo ng baboy na pinakukulo. So nabiling ko na siya ng pa left, pa right. Ngayon naman ay ipatitingala natin. Patingala siya. Yan. Nag-sure lang po ako na bakuluan yung mga tenga niya at saka yung muso magkabila para malambot po. So ngayon, ayan, itingala na natin. So kailangan nito ng puwersa. Dalawang kamay. Hindi ako mag-vlog pagka. Teka lang po Ayan mga kapudi, nakatingala na siya. Pasensya na po kung hindi ko na naipakita kung paano bilingin. So alam niyo naman po siguro kung paano diskarte. Ayan, kanya-kanya tayong diskarte kung paano patitingalain yung ating ulo ng baboy. Kasi nyo may buhok-buhok pa, ito-torch na lang po yan or isasalab sa kalan. Alam niyo po ba yung ibig sabihin na isasalab? So yun po ay salita dito sa amin sa Bulacan. Ibig sabihin po nun ay paapo yan para masunog yung mga balahibo niya. Ayan, sasalab sa kalan. Or pwede rin naman na magpapaapoy kayo sa kahoy, tsaka nyo dun paapoyan yung mga balahibo. So ayun, pakuluan po natin yan sa loob pa ng 1 oras at nang tuluyang maluto. Pansin nyo, wala nang dugo lumalabas dyan sa ilong. Pag po kasi nauna na nakatingala, habang kumukulo yan, may lumalabas na dugo sa ilong po mga kapudi. So ayan, at mamaya ay papakita ko sa inyo na ipipirito po natin siya. Ayan po yung ating mga hito, nilagay ko na, pero bago ko po nilagay yan ay niligis ko na yung ating sampalok at mga kamatis. Tapos nilagyan ko po siya ng paminta. Medyo dinamihan ko kasi mahilig na si nanay sa paminta. So birthday naman niya, pagbigyan na natin siya. Tapos i-high fire ko na para makulong mabuti yung ating mga isda. At hayaan ko lang siyang kumulo sa loob ng 20 minutes na hindi ko hinahalo. Tatakpan ko lang po mga kapudi para tuluyang maluto yung ating pinangat na hito. Always po yan, na-vlog ko na po yan nung nakaraan sa bulig naman o dalag. So ayan. So ito po mga kapudi yung ating pinangat na hito na African. Ayan, African po yan. After 10 minutes. So pakukuluan pa natin sa low fire ng another 10 minutes nang tuluyan siyang maluto. Pero tingnan niyo po yung mata niya tutok na yan. Meron po kasi siyang kasamang itlog. Ayan, itlogan po. So may mga tao pag bumibili sa akin ng araw ayaw nilang may itlog. Pinatatanggal nila. So meron namang gusto kasi daw medyo makunat-kunat po yan pagka yung pag pinirito nyo po. So yan, hayaan lang po natin siya kumulo at tatakpan ko po uli at another 10 minutes po uli mga kapudi. Update tayo sa ating pinangat na hito African. Ayan po, luto na po siya. So kayo na lang po uli ang mag-adjust sa gusto ninyong alat nyan. Tapos po ay pwede kayong mag-adya ng pechay or kung gusto niyo naman ay mustasa. Pero sa amin po kasi pag nagpapangat o pinangat na isda ay ganyan lang po. Wala po siyang gulay kundi siling panigang lang. Ayan.
So ayan mga kapudi, mamaya ay i-update ko kayo. So ayan, dalawang version yung ating ulam, isang putok-batok at isang medyo healthy. Ayan, dahil isda po siya. So ayan po. At ayan mga kapudi, after 2.5 hours, ayan naman, nagpapag na naman tayo. Ready na yung ating ulo na pinakuluan. Ba't ko nalaman na ready na? Ayan, nagbibitak na po yung ulo. Ayan, sa nguso. Iaahon po muna natin siya, tapos hayaan lang po natin siya hanggang sa lumamig at nang matuyo yung mga balat ng ating ulo. Ayan, naiahon na natin yung ating ulo sa pinagpakuluan. Bakit kailangan natin ialis sa pinagpakuluan? Kasi po nag-absorb pa siya ng tubig, nare-retain sa pinakalaman at karne ng ulo. So pag pinirito natin yan ay magiging madikit at hindi siya magiging crispy, tapos matalsik. Yan, para lang din siya tayong munang nagpakulo bago na deep fried. So ayan, hayaan natin lumamig yan sa loob ng 3 to 5 hours. So mamaya pa naman hapunan yan. So time check tayo ay 10:30 na po ng umaga. So sakto lang po mamaya ay malamig na yan. Lalagyan natin siya ng hiwa-hiwa dito. At mamaya yan, ito-torch natin yung mga balahibo na yan. At nakita nyo naman sa tenga pa lang, nalalasog na. Ibig sabihin na nalalasog, naman tayo sa Tagalog, vocabulary. Ibig sabihin nun ay nalalagas na siya. Ayan, nalalagas at tatanggal na siya. Ayan. So ayan, mamaya update ko kayo pag pipirito natin siya. Mga puti, ayan, naka-strainer siya at may isa po sa ilalim. Para yung tutubo pa sa kanya extra tubig ay pumunta sa palanggana. At para doon naman po sa pinagpakuluan ng ating ulo, ayan, nasa sa inyo kung gusto niyo siyang gamitin. So ayan, pwede po natin siyang gawing soup. Lagyan nyo lang siya ng sibuyas, pakuluan nyo lang po sa sibuyas, dahon ng sibuyas, tapos timplahan nyo po ng konting patis, at kung naglalagay kayo ng bechin or ginisa mix, tapos lagyan siya ng pechay bagyo. Pwede rin pechay at saka repolyo. So ayan, may instant vegetable soup na po kayo. Ayan, pero depende po sa tao. Meron naman po kasi ayaw. Dahil po alam niyo na, yung bandang ulo kasi ng ating baboy ay medyo, parang medyo mataba-taba sa gawin na to sa baba. So ayan po. Sipan mo na. 1, 2, 3, go. Ayan, hindi ka namin pinaganda kasi wala tayong panganda. Alam mo, masakit sa'yo kung nasanda ka. O, tatapalan natin na. Huwag ka na maganda, tatapalan natin yung nirarayuma. Nirarayuma, pampalis ng rayuma. Di ba, huwag na tayo maganda, tirahin mo na lang. O, masakit na yung ulo, masakit na yung ulo. Kakasakonsensyon. Kasi yung balakang nasanda sa upo. So, ayan. 50,000 yan. Ibigay ko sa'yo, kaya lang, utang mo na yung 45,000 kada birthday mo, 5,000. O, ayan, regaling kay Tita May, o. Ayun, mabagyo ng pera. Ayun na. O, ano wish mo? Ay, nako, sana mababaguhan. Ayan. Alam mo na. 10 kilong alot na to, 50 kilong hito na to. Ayan po. Ayan po ang aking. Ay, gabi na po. Magandang gabi po. Gabi na po. Opo. Hello po mga kapudi. Hello po mga kapudi. Good evening po. Good morning po. Sino ka ba? Si Alison Day Castillo po. Ayun. Ayan po ang aming bisita. At ayan, pakikita ko naman po sa inyo yung aking crispy ulo na nakalimutan ko nang ipakita sa inyo na pinipirito ko. So, pakita ko na lang sa inyo after namin kumain. Happy po, mabuhay. Very good. Oh. Ano ka We miss you. We miss you. Alam ko yung TikTok, yung bagong TikTok. Kasi yung mga TikTok mo na ano, yung sayaw-sayaw. Pakitaan mo sila, kahit isa. Sayaw mo TikTok. Ayan, alam mo yan? Oh, galing pala. Uy, galing pala. Dapat yung ano, yung buo, yung marami kang TikTok na sayo, papakita natin sa kanila. Susunod na, practice ka na. Oh, malamig dito. At ayan po mga kapudi, pasensya na kayo, nakalimutan ko ng i-video habang nagpipirito ko ng crispy ulo dahil sinabayan ko na ng
paghuhugas ng mga pinaggamitan ko kanina. Nakakalimutan ko na sa sobrang busy ko. Ayan. Ginawa ko ay 3 biling. Habang pinipirito siya, ayan. Crispy, oh. Ito. Paparin ko sa inyo. Yun. Natira pa. Ayan. Dapat katapat niyan ay losortan. Ayan, oh. Yun. So, yan mga kabudi, hanggang dito na lang po. Thank you very much po sa inyo lahat. Pasensya na, next time naman po. Total ay, alam niyo naman kung paano magpirito ng crispy ulo. Napakalambot po niya. Yan, sabi nga po ni nanay ay maganda yung pagkakalambot dahil 2.5 hours natin siyang pinakulo. Biling-biling po siya, pabalik-balik or pabiling-biling po yung kanyang katawan. So, ayan po mga kapudi. Thank you very much po at magandang gabi sa inyong lahat. At mag-iingat po tayo at God bless po tayong lahat. Bye-bye!